Welcome sa part 5 ng ating module 5. So, tapos na tayo sa pag-read at pag-insert. Ang next natin is yung pag-update ng record gamit ang PHP. So, new file lang ulit. Tapos update.php. So, dito, PHP tag ulit. Tapos, meron require na naman. So, require connection.php. So, dito, assume natin na meron tayong may posted data na bagong data para doon sa record na yon. So, posted data for update. So, let's assume na ang binago niya is yung last name. So, kunyari, papalitan daw is yung factor. Lagyan ko nga may tatlong 1. Tapos, syempre, dapat nakaprovide yung student yung ID nung specific record na i-update. So, kunwari, dito sa ano natin, i-update daw is yung update natin is yung 26, which is yung 25, which is yung yung record. So dito ilagay natin 25. Tapos sa insert, diba, at sa read is direkta na yung query. Dito may checking tayong mga ganap kasi need natin i-check kung yung ID na yon is existing bago tayo mag-update. So ano ditong lagyan natin dito, check statement, tapos yung connection object, tapos prepare. Tapos prepare, tapos may select statement tayo. So select asterisk from TBL Infotech where the student ID is equal to question mark. So tapos dito gamit tayo ng bind param. Tapos since isa lang naman yung parameter natin, which is yung student ID integer, so ilagay natin dyan I yung student ID. Yeah. Then check statement, execute na natin agad. Tapos syempre check console, save natin yung return ng check statement, yung get result. Tapos dyan, magkakaroon ng checking. So sa checking, i-check niya kung yung 25 ID sa database is existing o hindi. So kapag merong isa, obviously magre-return yung query ng yung row ng specific na record na yon. Pero para ma-check natin yung kung yung specific number lang, doon tayo gamit ulit ng numRows. So gagamitin natin ng numRows greater than 0. Tapos may else na tayo dito. So kapag nag-true to, ibig sabihin existing yung ID, yung record na may ID na 25. Else is wala. So pwede na tayo magdiretso dito ng echo. Yun natin record does not exist. So yan. Tapos dito sa loob, dito na yung update query natin. So pwede tayo dyan ng update statement. Tapos another prepare statement. Then update query. So update TBL Infotech set last name equal to question mark. So paano pag gusto ko pati age pala is
i-update to. So, gusto kong gawing 18. Yan. Set last name. Tapos, merong comma. Tapos, age is equal to comma. Where student ID, where student ID is equal to question mark. Yeah. Next line, yung ano natin, update ulit. Tapos access natin yung update statement na object para magamit natin yung bind na param. Tapos, yan muna natin yung mga variable. So, first is yung last name. Lagyan natin last name. Tapos next is yung age. Tapos yung last is yung nasa where statement na student ID. Yan. Tapos ang last name is integer, ay string, so S siya. Age is integer, so I. Tapos ang student ID is I, so integer, so I ulit. Yan. Tapos, dito tayo magkakaroon ng if else statement ulit. Kasi i-direct na natin yung execute. So, update, execute. Yan. So, pag may error, echo, error, tapos update statement, update statement, may error. Yan lang. Tapos pag dito naman, pwede tayo na magkaroon ng message na record updated successfully kapag nag-true yung execute, which is walang error daw. So, ganito yung code natin for update na merong checking. So, check natin. Refresh muna natin to. So, 25, meron akong last name na baliktad pala to. But first name pala yung last name ko. So, dito last name. So, meron 32. So, dapat ang mangyari is magiging factor na may tatlong 1 tong last name ko. Tapos tong age is 18. So, refresh lang ulit natin to. Then, click natin yung update. So, record updated successfully. So, pag na-refresh natin yan, so, double check nyo to, mabuti. Itong number 25. So, pag browse natin yan, factor 111, tapos 18 na yung age. So, ganun mag-update. So, what if yung ID is hindi existing? Kung lagay natin, 10. So, lagay natin dito 10. Tapos, refresh natin to. So, tapos update. Record does not exist. Tapos, pag check natin to, walang ma-update na record kasi hindi existing yung ID na yun. So, ganun lang yung pag-code ng update na merong checking. So, next natin is, next and last is yung pag-delete ng record. So, same yun sa update na merong checking din. Check niya kung yung ID is merong existing, kung existing before i-delete. So, sa next video natin yan.